tumanggi ang mga matataas na opisyal ng SMNI sa telebisyon noong Huwebes ika-30 ng Nobyembre na ilagay ang kanilang prangkisa sa Kongreso matapos silang hamani ni Quezon 2nd District Rep. David J.J. Suarez na patunayan ang alegasyon na gumastos si Speaker Martin Romualdez ng 1.8 na bilyong piso sa kanyang paglalakbay. Sa pagharap ni Ka-Eric at Lorraine Badoy sa Kongreso, ayon kay Ka-Eric pilit silang binubusalan at tinanggalan sila ng karapatan, ginamit ng Kongreso ang kanilang kapangyarihan para gipitin sila sa pagdinig, maging ang kanilang abogado ay hindi pinayagan magbigay ng advice sa kanila, ayon kay Ka-Eric ito'y labag sa kanilang karapatan. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Malinaw po na na-violate ang aming constitutional right ni Ma'am Lorraine. Sa ligang batas po ang nagsasaad na may karapatan kaming magkaroon ng legal counsel. Korte man yan, o congressional investigation or hearing, we have the right to have a legal counsel to give us legal advice so that we can be properly guided sa aming mga karapatan. Ang pagtingin ko, Miss Ina, Brother Franco, tinanggayan kahapon sa amin. Pag-upo pa lang namin ni Ma'am Lorraine, our lawyers from the SMNI, Attorney Mark Tolentino and Attorney Rolex Suplico, intimated to the committee by raising their hands, signaling na paupuin kami sa gilid nila, of course, para mabigyan kami ng legal guidance sa pagtatanong. Sinagot tayo ni Congressman Pimentel at ni Congressman Suarez. No. They're better there. Na dalawa lang kami, in-isolate kami, at parang investigation chamber ang labas namin doon. At pagbungad pa lang ni Congressman Pimentel, sinabi niya, alam niyo ba na Ka-Eric, pwede kayong makontempt at makulong dito pag hindi kayo nagsabi ng totoo? Bakit ganun? That is a very intimidating statement sa pagtingin ko, coming from members of Congress na may resource persons kayo, that you want to have a clarity of discussion on public interest issue na gusto nyong maliwanagan, pero pinapamukha at pinaparamdam nyo sa inyong mga resource persons that we have power over you. Na para bagang hindi kayo pwedeng tanungin o sagutin nang hindi naaayon sa gusto nyong marinig. Yun pong naramdaman ko kahapon. Number one, balikan nyo po ang nakasaad sa mga batas natin, lalo na sa saligang batas. We are entitled, si Ma'am Lorraine at ako, or anybody appearing in any investigation sa Senate or sa lower house, we need to be assisted by counsel for proper legal advice so that our rights will be properly discussed to us in an answer, in an forum na nandun kami. Kasi pwedeng ang aming mga isinagot doon ay mawalang bisa dahil we were not advised and guided by competent legal counsel. In legal parlance, according to lawyers na nakausap ko, mga classmates ko nung college. So, we wish to call on the committee's attention, Committee Chairman Congressman Tambunting, Sir, ang Kongreso ang least that we expect na mawawala po ang garantiya at respeto sa aming mga karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. But it happened yesterday. If telling this to the public today will cause me to be cited in contempt for disrespect or whatever na sensitivities nila na aming nasaling dito, I am ready to go in Congress by Tuesday kung matutuloy ito. And isa-cite ako for contempt, so be it. Pero hindi ko po aayaan namin dito na makikita ng taong bayan na bubusalan ang mga karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Because your right will no longer become your right if you fail to exercise and stand for it, even if it will cost your life or your liberty or your safety. Kapag hindi ka na nagsalita at nanindigan sa iyong mga karapatan, mawawala po ito. Nasasaktan po kami, mga kababayan, sapagkat nilabag ang aming mga karapatan sa konstitusyon ng mga mambabatas
sa loob ng kapulungan ng Kongreso na siyang dapat gumawa ng mga batas at magpapasiguro na pinoprotektahan at ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga tao kahit hindi tumutugma sa kanilang kagustuhan ang aming mga pananaw at ang aming mga pagpapahayag, hindi po automatic na mawawala ang aming mga karapatan. Oh, Ka Eric, kasi medyo na ano ka doon, nasalang ka talaga doon sa gusto nilang pigain yung source mo. Yes. We are media practitioners, di ba? How important it is that we protect yung ating source. Kasi Yun. yun yung lapunan ng ating mga kabayan. Even yung ibang kakilala natin sa media na delikado pala itong nangyayari na publicly pipigain ka at babantaan ka pa, Ka Eric. Parang ganun. I take my inspiration from Ma'am Lorraine nang binulungan niya ako. Kaya Eric, kung ano nakasaad sa batas, panindigan. Pinakita niya sa akin, ang na-research niya, forwarded by some lawyers friends, sa kanya, yung Soto Law. Hindi po ito si Senator Tito Soto. I think uncle niya ito or lolo niya. I think senador din dati ito. Ang Soto Law is Republic Act number 53. At ito po ay batas na ipinasa ng Kongreso, Lower House and Senate. At ito po ay in effect for already 70 years. Ang nakasaad sa Soto Law, mamaya i-retrieve ni Ma'am Lorraine, that the journalists or media practitioners are entitled to be protected by their right not to reveal their source. You want me to read it? Yes, ma'am. Okay. Please. The Soto Law was passed more than 70 years ago. It's Republic Act number 53, protected journalists from being forced to name confidential news sources, and known as the Soto Law in honor of its author, Senator Vicente Soto. Ayun, correct. The immunity from naming informants, however, covered print journalists. The publisher, editor, or duly accredited reporter, etc., finds that such revelation is the thing. It's very long. So basically, yon. May batas. Yeah. Thank you, Ma'am Lorraine. At hindi sila nasatisfy. Ako, sa akin, may sinago. pagtingin, parang hindi pa sila nasatisfy. Kaya nga may mga susunod pang Hearing. di ba, ang pinag-umpisa naman nito ay dun sa 1.8 billion akusasyon. No, which you is, know, I think- nagsalita ka na dun. I think it starts somewhere else. No? It starts further. For me, kasi like I said, no, hindi ganyan ang kongresong kilala ko. No? At nalason niya ni na Franz Castro. At yung pakikipagkunsyabahan ng Speaker of the House dito sa mga komunistang teroristang ito, this is what brought on this this hearing. That's my opinion. No, I think this is what it is. It's politically motivated, and I really think it is because SMNI is highly identified with the Vice President, the sitting Vice President, And the and the former former President. So this is why we are being targeted. That's how I see it. No, kasi okay, Eric, go ahead. Yeah, ma'am, tatapusin ko lang yung Yeah. pangalawa. Yes, go ahead. Agree Go ahead, ako dun sa sorry. banggit ni Ma'am Lorraine. Papuntahan natin. Yes, go ahead. So yung number Finish. 2 po, maliban sa paglabag sa aming karapatan, bilang duly invited resource person, si Ma'am Lorraine sa isang meeting, tumakbo pa Senado. Ako po ay galing sa airport, tumakbo pa at I missed the flight. Really. Wala na yon. Canceled na yung scheduled meeting ko to going to Mindanao. Wala na po. So, pumunta kami expecting that our rights will be respected at pakikinggan kami. Yun ang nakita namin na hindi naman pala ito mangyayari doon. Sapagkat hindi naman namin pwedeng sabihin ang mga bagay na sa tingin nila hindi nila gustong marinig. Number 2, nagkamali ba ang pagtatanong sa 1.8 billion na gastos sa travel expenses sa House and the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez? Piniga ako doon. Sabi niya, ang aming datos ay nagpapakita na mali ang source mo. So, sinabi ko, our source needs to have vetting. Nagpatawag na po kayo ng committee hearing and investigation sa franchise ng SMNI. Kinakausap pa namin ang source, kinakausap ko pa ang source. Paano namin ito makukumpleto? Sabi nila, no, we have now the figures. Tinanong po ako, do you now tell na ang mali ang source mo sa figures niya at information versus the figure sa House? Ano bang dapat isagot ko? Siyempre yung sagot ko, opo, kung ngayong kasalukuyang moment na ito, mali po yung nakuha kong figure, kaya namin binibeting, at mali din po kung ikukumpara sa source na sa informasyon na inilabas ng House. Sinagot po nila ko. So kung mali pala yung source ng informasyon mo at hindi nyo na-bet ito, therefore you have to apologize sa kay Speaker at sa House. So ang sagot ko, yes, I will apologize kung na-insulto kayo at nasaktan sa aming pagtatanong, pero hindi ako mag-a-apologize sa pagtatanong
Kasi karapatan naming mga mamamayan at mamamahayag na magtanong, tama man o hindi ang source, tumutugma man ang datos at figure sa source na nagbigay sa amin, o doon sa aktual na realidad ng mga datos ninyo, ang karapatan sa pagtatanong ay hindi pwedeng labagin o supilin. Ang dapat na gawin ninyo na aksyon ay magpaliwanag kayo. Sapagkat kayo ay public officials. Correct. You are accountable to the people and you are mandated by law to be transparent to all the transactions. Hindi ko po ito pwedeng sabihin sa harap ninyo. Miss Ina, Brother Franco, one bakit? last, yeah. Makukontempt ako. Sasabihan ako doon sa harap na nagmamagaling ka, sino ka? Para mag-lecture sa amin dito kung ano ang aming mga karapatan. Yun po ang mangyayari sa akin. Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan yan doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Atty. Mark Tolentino. Grabe yun. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaatake sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Nanginginig na yata ang tuhod nito. Ganun ba yon? Hindi ko po papayagan, nagrebelde po ako pag ginawa po yan sa akin, parang mag-iisip ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob sapagkat ganon ang ginagawa sa amin doon at nakita ko yan in previous experiences sa Kongreso. So mga kababayan, ulitin ko lang po, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hindi po ako nag-apologize for asking the 1.8 billion pesos. Nag-apologize po ako doon sa hindi pagtugma ng datos, ng informante at ng figure na inirelease ng House of Representatives. At nag-apologize ako kung nakaka-insulto yung pagtatanong ko. Pero hindi ko po binabawi ang pagtatanong na yon. Tama man ang source o hindi, ang impormasyon man ay tumutugma o hindi sa datos na inilabas ng House of Representatives, just the same. May karapatan po ako na magtanong Yeah. bilang mamamahayag at bilang mamamayan ng bansang ito, Ma'am Lorraine. Tsaka yung Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.